Yan. Salamat at dahil tayo may pinagsamahan. Ang pinagsamahan natin ay tuwing araw po ng Martes at Huwebes, kayo po ay nakikinig dito sa programa ito. Alam ko na ang ating mga kapatiran ay talagang tututukan po ang ating programa. At habang pong uh, inatabayan po natin yung ating mga guests at mamaya po ay merong video call ang ating mga brads dyan po sa council ng Quezon, ng Quezon Province. At gayon din ay isa pong Brad na may tatalakayin tungkol sa kabataan. At siyempre, gusto ko pong batiin ang ating mga kababayan dahil sa dito po sa ating bansa, ngayon po ay holiday sa ating bansa. Walang pasok. November 30 po, last day po ng buwan po ng November. At gusto kong siyempre sabihin na ang programang ito ay napakahalaga para sa atin sapagkat mga tatalakayin po natin ay may kinalaman po sa ating kapatiran. At bago tayo tumungo sa ating pagtalakay, gusto ko po sanang batiin muna yung sabi ko kay Sis Jolet, no? Sis, binabati kita, no? Ito pong programa ito ay parang siyempre, parang dedicated na rin sa'yo. Kasi nagkamali ako noon nung pagbati ko kay Sis Jolet. Sabi ko sa kanya Brad, kasi yung binase ko lang sa pangalan, Joe, kala ko tapos nung tinignan ko, isa palang magandang sis. So, Sis Jolet, yung pagbati ko ng Brad, sorry, kaya sabi ko, babawi ako. At ngayon nga i-dedicate natin itong programa ito sa'yo dahil sa aking pagkamali. At of course, i-dedicate ko rin itong programa ito sa lahat po ng nagtapos sa dyan po sa magandang training school, isang institute na talagang malayo na pong narating, marami na pong napagtapos. Ako po ay naging speaker po sa kanilang pong graduation at ako'y nagpapasalamat sapagkat siyempre yung pong pinakita po nila ng pag-response. Salamat sa palakpak nyo. Siyempre, salamat. At kahit paano, kung na-inspired naman kayo, mas na-inspired nyo ako sa inyong presence. Sabi ko nga, kung ako tatanungin, mas gusto ako yung nakaupo din po sa kanilang upuan na naka-gown, na kanila pong regala. At siyempre, hindi po biro yung pag ikaw ay nagtatapos, ibig sabihin na meron kang na-accomplish at meron kang na-kompleto. At yung commencement, ibig sabihin ay pag-uumpisa. Kaya sila meron pong bagong buhay dahil po sa kanilang tinapos na kanila pong haharapin. Yan. At gusto ko rin batiin yung mga aaten ng National Convention yan sa ating mga brad. Sa ating mga brad, gusto ko sabihin na importante po mula December 2, starting ng Huwebes po, hanggang December 5, sapagkat yan po ay debut tayo. Iamin po natin ang ating batas, ang ating bylaws, at sana naman magkaroon kayo na talagang matinding talakayan, balitaktakan. Sabihin pa natin kahit na debate, sabihin natin gano'n. Nang sa gano'n talagang habang nilalakasan yung pagpukpok ng inyong pinaglalaban na anumang argumento na inyong isasagawa o ipaglalaban, lakasan po ninyo sapagkat doon lamang talaga sa paghampas ng malakas na argumentong yan sisiklab ang isang maliwanag na apoy yan, di ba? Pag i-strike mo ang isang bakal, di ba, nagpuproduce ng liwanag. Pero bago din ang lahat, binabati ko mga bagong doktor dito po, kasi pinangako ko sa mga nagtapos, kinausap ako ni Sis Esperanza at babatiin ko together yung mga kanyang kaklase. Sila po yung graduate ng naturopathy dito po sa Advanced Skills and Specialization or NASS Saturday class sa pamumuno of course ni Doc Sari Calampiano at ang mga nagtapos ay sina Dr. Ardis Dumasis, si Dr. Joseph Idago, Dr. Jennifer Male, siyempre nag-request po sa atin si Dr. Esperanza Lopez
si Dr. Janet Reyes at si Dr. June Catherine Rigos. Yan po. Yan po. Kaya siguro, i-apply na po ng kanilang natutunan bilang talagang nakapag-aral, nakapagtapos, at nagpakadalubhasa sa naturopathy. Yan. So, ang una po nating guest na ipapasok ay habang inaayos ko, meron muna tayong ipi-play na magandang video para sa ating kapatiran. Ready na ba yung ating video? Okay.
Okay? Ayan. Nakita ba ninyo yung picture? Nakita ba yung picture ni Captain Saraba? Gusto ko lang bigyan ng ano no ng konting background yung picture ni Captain Saraba. Yan po ay pipilitin natin baka sa mga susunod na programa natin ay makita niyo dito sa screen. Papasukin po natin siya sa studio habang ako po ilalabas kasi bawal lang yung dalawa dito sa loob ng studio para lang makita siya at tumaway-kaway sa inyo. At siyempre, may gagawin siya mahalaga para sa ating kapatiran sapagkat si Captain Sarape, yung pang isang magandang mascot yan. Alam niyo pag sinabing mascot parang yung mascot ni Jollibee, ni McDonald's, pero hindi talagang kumbaga hindi tayo patatalo ng mga SRB, mas magandang mascot natin. Yan. At makikita yan ng ating mga kapatiran. Siyempre, kakalat yan, pwedeng hiramin ng mga iba't ibang chapter. At yung ibang chapter, siyempre, nakita na si Captain Sarada. At ngayon, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan sa SRB, gusto ko sana talakayin yung may kinalaman sa election, pero next Thursday na lamang po. So, nag-umantabay sa akin sapagkat talaga may pasasabugin po tayo tungkol po sa COMELEC. Yan. At ilalabas ko ang aking pagiging komentarista. Alam niyo, matagal akong komentarista. Yung ginagawa ko ngayon mild lang po ito. Kumbaga, hindi ito yung talagang Ronnie Akal sapagkat ako'y kilala bilang komentarista. Ang tono ko, kahit ang tono ko, naiiba. Talagang malakas na malakas, hindi yung parang matamlay. Yan. Pero, siyempre, hindi natin gagawin sapagkat ang programa natin sa SRB. Yun ang sinasabi ko naman yung aking pagiging komentarista. Pero next Thursday, makikita ninyo ang Ronnie Akal na isang komentarista. Yan, abangan nyo yan. Pero for the meantime, SRB na host po tayo. At isa pong magandang ating talakayin sapagkat ang Brad po na maraming sasabihin, lalong-lalo na tungkol po sa kabataan na magbibigay po ng motivation, encouragement, siyempre inspiration para po sa mga kabataang SRB o sa mga bagong henerasyon na SRB. Walang iba kundi si Mook. Sana magandang hapon sa iyo, Brother Mooks. Brother Mook. Ayan, abang inaantabayanan natin yung ating technical department na medyo may konting kakalikutin. Ayan pala yung pagpindot. Hello, Brother Mooks. Magandang hapon ho sa inyo, Brad Ronnie. At ganun din ho sa ating mga kapatiran sa Scouts Royal Brotherhood. Yes. Saan man ho sila naroon. Yeah. Maliwanag na ang iyong tinig ay napapakinggan. At siyempre, marami tayong pag-uusapan katulad ng sinabi ko. Si Brother Mooks po ay taga Raw Chapter ng Santa Mesa. Siya po ay batch 2009. Dahil hindi pa siya, kumbaga, nasa kabataan pa rin po siya. Kaya mga bagay na tatalakayin niya, dahil siyempre sariwa pa sa kanya yung pagiging SRB nung siya nag-high school. At alam ko kapupulutan ng aral. Kaya yung mga brad na nasa kabataan na level, sapagkat phone patch po si Brother Mooks at hindi po siya video call. Mamaya yung ating second guest ay video call. Nawala ba? Ayan, habang inantabayanan natin yung ayos. Okay na? Okay na lang. Sige, video mo na ulit habang tinatawagan natin. Ayan, tawagan uli natin si Brother Mooks Sano. Alam ko, marami siya sasabihin maganda, lalo na sa kabataan. So, play muna tayo ng video. At habang inaayos pa rin po natin ang tatawagan ko.
Ayan. Bumabalik na po tayo at magandang hapon ulit sa iyo, Brother Mux, para diretso na tayo sa ating interview. Ito, magandang hapon din po sa inyo, Brad Ronnie. Ayan, naririnig lang yung ganun din tinig po ko. sa ating mga kapatid sa Scouts Royal Brotherhood, saan man silang panig ng mundo naroroon. Okay, Brother Mux, siyempre pakilala mo muna yung sarili at kung anong may gusto ang sabihin bilang introduction. And then, hihimayin na natin yung mga bagay tungkol sa kabataan mamaya after ng yung introduction sa yung sarili. Papakilala yung sarili. Okay. Ako nga po pala si Moksano, Pro Chapter Santa Mesa, Manila po. Batch 2009. At ako po ay naging aktibo sa kahit na medyo batang edad dahil high school student po ako nung sumali ng Scouts Royal Brotherhood. Ayun po. Okay, ang una kong tanong, siyempre, pag sinabing kabataan tayo tututok ngayon, ang one thing na ang meron ng kabataan na hindi na gaano sa mga katandaan, lalo na sa edad ko, yung mga SRB ng 70s, ay talagang ibang-iba ang yung mga stamina, di ba? At kita-kita mo naman. Ngayon, dahil diyan, iba i-motivate ang kabataan, iba i-encourage at iba i-inspire sila talagang hindi mo sila madaling may motivate o may encourage dahil siyempre meron silang ibang pananaw, ibang talagang kumbaga ibang outlook nila sa buhay. So ano ang ginagawa mo para sa ganun yung ating kabataan na SRB may kayat mo maging active sa ating kapatiran, Brother Mooks? Opo. Unang-una po, kailangan nilang magsipag sa pakikisama sa mga kapatid nating nakakatanda. Mm-hmm. Lalong-lalo na po sa service natin dahil malaking tulong po yun. Ganun po kasi yung ginawa ko noong 2009. Sumali po ako ng Scouts Royal Brotherhood dahil in-encourage po ako ng mga kapatid ko. Mm-hmm. Actually, bata pa lang ako, pinangarap ko na maging member ng Alpha Phi Omega. Ayun po yung nun. Bakit? Anong background? Ang ibang father member na rin ng fraternity, Brother Mooks? Opo, yung tatay ko po ay close friend ni National Advisor Cari Lasso. Mm-hmm. Apo rin ho yung tatay ko, batch 1972 ng Beta Tau Chapter, Arellano University. Okay. Tapos, sige lang. Kuya ko po, naging apo rin, Mo Chapter, batch 2000. So, bata pa lang ho ako Actually, Brad Ronnie, hindi pa po ako SRB. Alam ko na yung 4 folds of services, 5 duty, loyalty pledge, kabisado ko na ho yan. Ganon. Apo. Kasi naririnig ko sa mga pledges na pumupunta ho dun sa bahay namin. Meron bang pagkakataon na yung time na yun, kahit hindi ka pa SRB, nasaksihan mo na nagkakaroon ng initiation? Although hindi natin, kumbaga, i-discuss masyado. Ang tanong ko lang meron bang pagkakataon na wala. Yung talagang initiation rights na nangyayari, wala po. Pero yung mga pagtuturo sa pledges, sa pagtuturo sa kanya para maging mapagpakumbaba, nasasaksihan ko yun. Okay. Opo. Okay. Ngayon kasi, di ba, kumbaga, pag i-initiate natin yung ating sarili para sa mga kabataan, paano pagtanggap sa iyo ng mga kabataan, Brother Mo? Siyempre, nandiyan na kumbaga sa edad natin ito, although bata ka pa rin, pero paano tanggapin ng mga kabataan yung mga kumbaga yung mga itinuturo sa kanila o yung mga invitation o yung mga encouragement? Sa school ho kasi namin, Brad Ronnie, napakaraming gang. Opo, hindi ko na ho papangalanan, pero yung mga gang na naririnig sa tabi-tabi, nandun ho lahat sa paaralan namin. So, nung sumali po ako ng SRB, yung mga kaklase ko ho na close
friends ko, sila ho yung una kong mga ni-recruit para maging miyembro. Mhm. Opo, at may tiwala naman sila sa akin at sumang-ayon sila hanggang sa hindi na ho namin namalayan na naging 12 member ho ang SRB sa loob ng paaralan. Aha. Opo, konti lang ho kami, Brad Ronnie, dahil masyado ho namin pinili yung mga magiging membro. Actually, marami yung gusto sumali. Kaso, nire-reject ho namin yung iba. Talagang Opo. talagang yung quality no over quantity, di ba? Ayun ho kasi, Brad Ronnie, yung palagi kong naririnig. Nung bata pa po ako, naririnig ko po palagi sa mga apo na hindi natin kailangan maging marami. Okay lang na konti tayo, basta yung mga makukuha natin, mga asset, Tama. yung Tama. may malaking pakinabang. Kasama naman ho yung sa ating sinumpaan for concept services. Diba? Kasama naman ho yun doon. Ayun ho yung mga na-recruit namin. May chapter ho kami sa road chapter doon sa Maceda na taga section 1, Basic Math, gano'n. So, tinutulungan niya ho kami pagdating sa mathematics. Aha. Okay. Okay, Brad Books, sinabi mo nga yung dinala mo yung pagiging SRB sa yung community dito sa Antonio Maceda Integrated High School. Opo. So, at sa ngayon, gaano na karami o kalaki o kasigla ang SRB dito sa eskwela nito? Itong binabanggit mo na Antonio Maceda Integrated High School. Magmula ho nung magsipag-graduate kami, hindi na ho nakapag-recruit. Ayun ho yung totoo. Pero pinaplano ho namin ng mga ka-chapter ko, mga brad, at least na muli kaming mag-recruit. Ang sa ganun na makapaggabay tayo sa kabataan at maging mabuting ehemplo sila sa paaralan at sa kanilang komunidad. Okay. Ngayon, ang tanong ko ngayon may kinalaman sa ating pagsiservice at siyempre yung leadership. Paano mo nire-reach out para yung ang advocacy natin talagang ma-motivate sila magkaroon ng passion for leadership and services? Opo, actually, Brad Ronnie, namin, parang ako po yung pinakamakulit sa totoo lang. Pero nung nag-SRT ako, nakaka-attend ho ako ng mga meeting kasama yung mga elders. Kung naririnig ho ninyo yung Council of Elders dati. Oo, Ngayon narinig ko ay yan. INC na. Ano na ngayon? INC, SRB INC. Okay. Incorporated. Na ho yung pinamumunuan ni Tatay Indian, brother Manny Chipin. Kung naririnig niyo. Narinig. Kasi nung nandun ka siguro nung time na parang 12 years ago, nang dumating din ng galing Amerika si Brother Jojo, Brother Jojo Kawit, in-invite siya maging speaker. Isinama na rin niya ako at nagsalita ako sa entablado. Tapos yun nga, nabigyan tayo ng pagkakataon. After ng meeting na yun, dahil binigay ko yung aking cellphone number, parang pinapatin ako sa isang restaurant dyan sa may Ungpin, no? Para maging part din ng Council of Elders. Pero yung time na nun, siyempre busy ako sa media kaya hindi ko nagampanan yung aking tungkulin na sumali dyan sa Council of Elders. Pero may text na pinabot sa akin na ni-invite ako doon nga sa meeting na yun. Opo. So ayun madalas ko ako nakaka-attend sa mga meeting, gatherings nila sa pag-uusapan sa leadership. Doon na ho ako nagkaroon ng idea kung paano ko pamumunuan yung mga ka-chapter ko, yung mga kaklase ko, na kailangan pala kapag ka-leader tayo, kailangan tayo yung maging unang magandang ehemplo para sa kanila. Hindi pwedeng sabihin natin na bawal manigarilyo, pero tayo naninigarilyo. Tama. Opo. Ganun ho yung naging ko doon. Bukod doon, umaattend din ho ako ng mga meeting sa National Council kasi sa amin ho, ang stand ho ng road chapter, wala ho yan sa kung ano pang konseho. Sa amin, iisa lang naman tayo ng pinasa at saka pinabisadong stickler. Tama. Bakit pa tayo magtatanong? Ang stand ho ng chapter namin, pag may gathering kami or may service, open ho yun para sa lahat ng SRB. At ganun din ho sa ating mga
kapatid na Alpha Phi Omega. Ayon, Brother Mux, no, gusto kong sabihin bilang magandang halimbawa. Yan, siyempre, ngayon maraming kabataan hindi member ng mga any organization or any, sabi natin, fraternities. Ah, paano mo hihimukin sa mamagitan ng, siyempre, yung mga civic works ninyo sa SRB para may kayat yung mga hindi pa member? Dahil siyempre alam natin na kung magme-member na rin lang sila ng fraternity, di sa atin na dahil maganda yung ating layunin, di ba? So, Opo. yun nga, yung parang pinakatanong ko, paano mo hikayatin yung mga batang hindi pa member ng any organization para mapasanib sa atin? At parang magsilbi ka na rin, Brother Mox, na parang magbigay ka din ng parang tips sa mga brad natin para paano gawin din yon sa mga kabataan sa kanilang lugar na hindi pa member ng ating fraternity. Sige po. Kung sa community ho kasi, masyado hong pangit ang image pagka tinawag na fraternity. Kapag fratman ka, tingin nila sa'yo, masama kang tao, marami kang kaaway, mapapaaway ka, maikli yung buhay mo. Ang sinasabi ko sa mga nire-recruit namin dati, ang Scout Royal Brotherhood, kaya itinayo ng Alpha Phi Omega, bilang isang service-oriented fraternity. Layunin ho ng kapatiran na to na tumulong sa kapwa na walang hinihiling na anumang kapalit. Naglalabas tayo ng sarili nating pondo na wala tayong hinihiling na anumang kapalit. Tsaka nag-gather po tayo ng mga tao para tumulong. Ay, napulutol. Play muna uli ng video habang tinatawagan ko para maging formal din ang kanyang pagtatapos ng kanyang interview. Okay, bumabalik po ulit tayo sa studio at ibabalik po natin si Brother Mux Sano. Brother Mux, ano yung sinasabi mo? Pagpatuloy mo. Opo. Sinasabi ho namin yung kabutihan ng kapatiran, Royal Brotherhood. Sa pagre-recruit ng mga hindi pa member. Opo. Sinasabi namin sa kanila na ang ating kapatiran ay naglalayon na tumulong sa loob ng paaralan sa mga estudyante at ganun din sa komunidad. Layunin din ng kapatiran na hubugin ng kabataan para maging isang mabuting leader dahil meron ho tayong declare o aral, kumbaga parang doktrina na binabasa, kinakabisado. Ayun nga ho yung sinasabi ko lagi sa mga ka-chapter ko na yung declare natin, hindi lang natin dapat yan kinakabisado. Dapat sinasa pamuhay din natin yan. Tama. Apo. Ayun ho yung lagi kong binabanggit sa mga brad. At sa awa naman ho ng Diyos, lahat ho ng ka-chapter namin sa Scout Royal Brotherhood Road Chapter sa Maceda ay naging mabubuting tao. Meron ho naging Radtech, naging nursing, apo, may naging seaman. So lahat ho sila nasa maayos na pamumuhay naman ho. Hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin po sila sa ating mga services kapag may meeting, nagpapatawag kami, dumarating ho yung mga brad. Okay, so yung mga sinasabi mo talagang nagbunga, no? Yung na-motivate mo sila, na-encourage mo sila, at na-inspire mo sila. Brother Mux, yung huling pananalita mo, dahil tutungo tayo sa ikalawang segment, yung last message mo para sa mga kabataan na brad. Ating kapatiran ay hindi naglalayo na maging marami o tayo yung pinakamarami sa lahat ng kapatiran ng miyembro. Hindi o.
ang SRB, kahit kakaunti lang ho tayo at yung mga miyembro ho natin ay mga mapitagang tao na handang tumulong sa ating komunidad. Dahil din naman yung sinumpaan natin nung tayo yung mga miyembro o pagkatapos natin sa ritual rites at tayo naging miyembro. Ito yung sa mga sinumpaan natin na tayo ay tutulong sa paaralan, sa mga estudyante, sa ating sarili, at ganun din sa ating komunidad. Okay. Okay. Brother Ronnie. Maraming salamat, Brother Mook, sa Brother sa iyong encouragement sa kabataan. Brad Ronnie, mawalang galang. Pwede ko bang batiin yung mga officers namin? Oh, sige, nasa iyong pagkakataon, Brother Mook. Binabati ko yung yung napakasipag naming Grand Chancellor si Felix Gormate Jr. Kahit po busy sa trabaho, pag kami service, yan pa rin ho ang nagluluto. Ako nagluluto Okay. para sa ating mga kapatid. Ganun din yung PLP namin, Jeffrey Peralta, auxiliary, si Nash Perante, at ganun din ho sa ate ko na secretary namin na ngayon ay nandun sa Quezon City. May service po sila doon ngayon nagtuloy sila. Opo. Talagang lumalabas talaga ang pamilya nyo, Brother Mook, no? Mula sa iyong mga magulang at sa iyong mga kapatid, talagang Brad Ronnie, hanggang sa aming mga anak, ganun po talaga na nakamulatan na ho. Wow. Opo. Kaya talagang solid na na SRB Salamat Apo. Okay, maraming salamat, Brother Mook. Sige po. Yes. Pleasure rin ho. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Ganun din ho kay Brad Jojo, kay Kadoming. Maraming salamat po. Yes, naririnig ni Kadomi ngayon yan, kahit na sabihin mo ibang oras nila doon, tayo hapon umaga sa kanila doon, madaling araw. Ganun pa man talagang tumututok siya sapagkat siya mismo si Brother Doming nagsabi, huwag mong talagang ma-interview. Talagang pinipilit ni Brother Doming na may interview si ikaw nga dahil marami kang sasabihin. At totoo nga naman, yan, napatunayan natin, marami kang magandang sinabi para sa kabataan. Maraming salamat, Brother. Maraming salamat din po sa inyo. Okay. So, pupunta na po tayo sa ating pangalawang segment, ang ating pag-interview mula sa Quezon Provincial Council. Mapiplay pa ba ng video o hindi na? Diretso na tayo. Ayan na pala. Nako, kitang-kita na pala sa screen. Okay? Kasi parang, sige, para bigyan natin ng pagkakataon ang ating Brad, na talagang maraming sasabihin din. Si Brother Sherwin Alba. Magandang hapon sa iyo, Brother Sherwin. Hello. Yan, habang inaantabayanin natin pa rin yung dating technical department. Nakamute ka, Brother Sherwin. Nakamute okay. ka. Okay na po, kinig na, Brad. Ayan na, naririnig na. Okay, Ayan, good afternoon, Brad Ronnie, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Magandang hapon po from Quezon Provincial Council. Ayan. Siyempre, alam ko, matindi ang achievement ng Quezon Provincial Council dahil dyan, yung inyong achievement, ikaw mismo ay merong malaking bahagi. Kaya kung bakit meron kayong matinding achievement, ibigay mo yung background na yan, Brother Sherwin. Okay, Brad, actually, as a leader, no, Brad, ako kasi yung leader na may full of possibility, So, ako yung isang uri ng optimistic kasi ako, Brad. So I take positively all the problems and other hindrances that may come along the way. So imbis na tanggapin ko po ito ng nakasisira sa kapatiran, so imbis na tanggapin ko na negative, tinatanggap ko po ito as positive. So ginagawan ko ng reverse psychology. So yung mga negative na challenges o yung mga negative na dumarating sa aming chapter, tinitake ko po yun as opportunity para mapag-isipan ng mas magandang project para mas mapabuti ang aming council. Hindi ko po yung tinitake na negative. Kasi kung ititik namin na negative yan, hindi po kami makakasulong. Tama.
Magandang attitude mo, Brother Sherwin. Thank you po. So ano ba yung mga achievement ng council nyo? Bukod yung nga, yung sinasabi mo, tinitik mo as positive at naging malaking bagay ka. Pero kung i-say natin, yung pwede mong banggitin na malalaking achievement, ano na ba mga achievement ng Quezon Province Provincial Council? Actually, Brad, hindi pa naman ganun kalaki, ano. Actually, halos almost 3 months pa lang kami nakaupo. Ano po, September yata kami nag-start. Kami po kasi mga bagong pamunuan sa Quezon Provincial Council. So, when it comes to management kasi, Brad, democratic yung aking approach eh. So, most of my decisions are based on the input of my co-officers. Although, yung final call, siyempre galing yung sa akin. So, I make sure na ibinibigay ko muna, isinasangguni ko yun sa aking mga co-officers at nasa ganun ay mas maging makabuluhan, mas maging maayos yung magiging decision ko. So, hindi po ako nag-design ng para sa sarili ko lang. At nasa ganun po yung aming gagawin is maging, kung hindi man maging perfect, malapit na sa katotohanan. So, there is no doubt na ang council namin, siyempre, Brad, nag-struggle kami sa mga different circumstances, kasi kami yung tumanggap, kami po yung bagong upo. So yung mga naging problema nung before ng aming council, so kami yung kumakaharap. But siyempre, we are trying to work for it, para maisabalik namin sa dati. Yung dating ganda, dating lakas ng QPC. Mas matagal kasi kaming nawala ng pamunuan, Brad, So isa pa siyempre yung dumating yung pandemya. So napakalaking napakalaking dago sa aming council kaya medyo nawala kami sa limelight. Yun, kagaya na nabanggit ko, Brad, nawalan kami ng set of officers. Mabuti na lang at natulungan din kami ng National Council at nasa ganun ng National Council para po maibalik yung para po magkaroon kami ng bagong pamunuan. So yun po yun at kaya nga po unang objective namin ay para sa unification ng bawat chapter and of course strengthen yung aming council. So lumalabas Brother Sherwin, lumalabas na talagang malaki ang hamon na inyong inarap, yung challenges dahil nga nakaka 3 months pa lang kayo sa iyong paglilingkod sa iyong pagiging puno ng council na ito. So, ano yung nakikita mo na talagang para sabihin mo, sabi mo nga kanina ikaw meron kang positive outlook sa buhay, kaya yan ang malaking bagay, maging isang data mo yan, pag hinaharap mo yung mga talagang problema na darating, at yung mga nakikita mong problema nga. Anong nakikita mo yung talagang malaking hamon ng Quezon Provincial Council? So, nabanggit ko nga Brad, yung naging hamon doon yung dahil nga nagkaroon ng pandemic, nawalan kami ng pamunuan. Yung pagiging active ng mga chapters hindi naging ganun kasigla. So lahat naman ginagawa namin para maisaayos muli. Nakaplano naman po lahat. Importante kasi may plan. Kasi mahirap magtrabaho kung hindi nakaplano yung iyong isasagawa. So, before na kami, yung pagkaupo po namin, nag-meeting na agad kami ng mga officers para po makagawa kami ng plano sa aming gagawing hakbang. So, as a matter of fact, Brad, mayroon kaming mga naging achievement na kahit pa paano, nakapag-accumulate na rin kami ng mga pondo. Galing po yun sa mga different activities namin, mga different projects. Una na yung mga nanggaling po doon sa ating anniversary project. So yun pong may percentage doon, naging pondo ng aming chapter. Then meron pa po kaming ibang ginawang paraan para magkaroon kami ng budget. Kasi alam naman po natin, Brad, ang hirap pong kumilos kung wala tayong gagamiting pera. Kaya po umisip kami ng umisip kami ng paraan para magkaroon ng pondo ang aming council. So bukod po doon sa pondo, nagkaroon po kami ng additional na 2 chapters
Thank you po sa ating National Council at nagkaroon po kami ng bagong recognize na bagong dalawang chapter. Ano po? So, all in all po, we have 17 strong chapters ang Quezon Provincial Council. So, bukod po doon, siyempre, mayroon po kaming may inorganize po kami na Motorcycle Riders Club, ano. Actually, ito po ay matagal nang nabuo, kaya lang po mas pinalakas namin. Ito pong MCRC, ito po yung Quezon chapter, ito po nag-originate sa Laguna. Alam ko po sa Laguna. So, pinalakas po namin yung MCRC para po maging katandem namin kapag po kami ay nagsiservice sa lahat po ng chapter namin sa buong Quezon. So, meron pong MCRC, then tandem ng Quezon Provincial. So, napakalakas po ng aming service na ginagawa sa bawat chapter po namin. Okay. So, Okay. Katulad din ng pinag-usapan namin kanina ni Brother Muxo, yung how to motivate yung ating pong member. Kasi siyempre katulad yan, bagong pamunuan, okay. bagong mga hamon. Ngayon, siyempre, kahit na yung puso mo talagang well-motivated. Kung yung mga member mo naman yung sa ilalim talagang hindi tumutulong. Paano mo ngayon? Anong nakikita mo ba na malaking problema o madali mo naman silang may... Actually, Brad, napakaganda ng katanungan niyo po, kasi actually, motivation, sir, Motivation. Ako po kasi isang teacher, So, marunong po akong mag-motivate. So, pagdating po sa motivation, kayang-kaya ko po yan. So, since alam ko po kung paano sila pamumunuan, So, kasama ko naman po siyempre yung aking pamunuan na mga masisipag at lagi pong nandyan sa likod ko, So, ang una po naming ginawang plan ay yung pong magbaba kami ng service sa bawat chapter, po. So, every month po, meron kami service na ibinababa sa bawat chapter. Yun po ay yung project ng council. So, yun po ay grand service ang tawag po namin doon ay service ng council. So, syempre, bukod po yung mga services na manggagaling sa chapter. Yun po yung initiated ng bawat chapter, So, yun po yung ginagawa namin. Tapos po ay mayroon po yung tinatawag natin na fellowship na kung saan po ay nagkakaroon kami ng kumustahan, So, para po sa ganun ay andun po kasi yung sigla, andun po kasi yung nakikita kong sigla ng kapatiran kung mayroong ganyang laging mayroong okasyon na kung saan ay magsasama-sama kayo, para pong anniversary, parang ganun ang tipo. Kapag po kami nagse-service, meron kaming parang gathering ng mga ganun. Yun po yung ginagawa namin. Yun po yung naisip namin na motivation para po mapasigla yung kapatiran. Na yun po kasi yung hinahanap nila. Kapag po kasi hindi nila nakikita yung mga kasama, para pong sila nalulungkot, para pong nawawala yung kanilang yung boost, hindi po nabuboost yung kanilang moral para po sila sipagin. So, ang isa pa pong ginawa naming style, hindi lang po ako bilang presidente ang bumababa, bagkus kami pong full force po ng officers. Lahat po ng officers ang bumababa sa bawat chapter. So, hindi lang po ako yung nakikilala nila, but yung lahat po ng officers ng PUPC o ng council, nakikilala po at namimit ng lahat po ng members ng chapter. Hindi po kagaya noon na ang kilala lang ay si President. Hindi po kilala yung kasunod na mga officers. Kasi nga, kalimitan yung President lang ang bumababa sa chapter. Ngayon po, iniba namin ang diskarte. Hindi lang po ako, lahat po kami ng set ng officers ang bumababa. Kung magkulang man kami, tumbas isa o dalawa ang wala sa amin. But majority, andyan po sila. So yun po yung una naming ginawang motivation. Yung po mayroon kaming chapter services na binababa sa kanila. Then, yung pong yung isa pong project namin na malakas, yung pong suportado ng chapter namin, yung po tinatawag namin social welfare, po. Meron po kaming social welfare na kung saan naisip po kasi namin na kapag ka yung pinakang member ng chapter
o yung pong kasamahan natin sa mismo sa ating council, ang siyang humihingi ng tulong, bakit po parang hindi namin natutulungan? Ano po, so nag-isip po kami ng paraan na kung saan, doon na, yung chapter naman ng aming council, ang aming matulungan. Directly po yun, ano? So hindi na po namin kailangan na humingi pa ng tulong sa national, kasi kaya naman ng council. So, hanggat maaari po, yun po yung purpose kung bakit kami nagtatag o nagtayo ng social welfare. Ano po? So, meron po kaming committee na siyang humahawak sa social welfare program ng aming council. So, yun po yung aming mga ginawa na mga proyekto, motivation para po muli po namin buhayin at palakasin ang aming council. Ayan. So ang ganda pala na ginagawa mo, no? Para yung passion ng mga kapatiran dyan sa Quezon Provincial Council ay manatiling talagang mainit, di ba? Nag-aalaw. Opo. Ang ganda. At sabi mo nga, yan ang paraan ng iyong pag-recharge. Di ba? Opo. Kung sa battery, talagang well-recharge yung ang ating kapatiran dyan. So dahil nga sa maganda mong ginagawa, yung sabihin na natin, technique mo, siguro yung sa nakikinig natin sa atin sa iba't ibang council, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, gayahin nyo si Brother Sherwin Alba. Yan, pwede naman yan, hindi naman sinusolo ni Brother Sherwin yung, kundi yan nga i-share niya sa inyo. Actually, Brad, yun, mag-share ka pa ng yung sa nakikita mong style ng iyong pamumuno para siyempre para sa kabutihan na rin ng buong Pilipinas. actually, Brad, ito yan isang magandang opportunity na rin para makinig nila. Hindi ko naman po sinasabi na pinagbiyayabang namin yung ginagawa namin dito. But, pwede rin pong maging, pwede rin maging base nila, sa, baka magustuhan nila yung ginagawa namin dito sa Quezon. Pwede naman pong, wala naman pong problema kung gayahin sa ibang chapter. Kasi yun naman po ang purpose natin Ibahagi natin yung ating kaalaman, yung ating karunungan. At saka, Brother Sherwin, gusto sabihin, yan din ang purpose, kaya itinatag namin ni Brother Domeng itong programang ito. Talagang yung galing ng isang leader, ng isang katulad ni galing ng isang Sherwin Alba, i-share din sa mga ibang leader. Yan ang purpose niya. Kaya salamat at binabahagi mo yung inyong angking talino at yung prinsipyo. Sige, Actually, Brad, mayroon pa kami yung proposal. So, hindi pa lang namin napag-uusapan sa council, sa aming konseho. Ipopropose po namin, magkakaroon po kasi kami ng assembly this coming December 11 and 12. Ano po? So, ipopropose namin yung... Banggitin mo sa ere. Gusto ko po sana na magkaroon din kami ng next project, yung cooperative, na kung saan po matulungan namin yung mga kapatid natin na walang hanap buhay, na walang mapagkukunan. So, nag-iisip po ako ng magandang plano kung paano po ito mangyayari. Kasi medyo mahirap to. Pero, kagaya nga po ng binanggit ko sa inyo, ako po ay positive. So, kaya po yan. Kailangan lang po yung pagtutulungan. Ito po kasing social welfare, napakahirap nitong gawin. Pero nangyari po't naganap dahil sa malakas na suporta ng mga different chapters. Palagi ko nga po sinasabi sa kanila na dito po kami bilang leader, hindi para magpasunod, kundi para sumunod sa kanila. So, ganun din sana, na sana po yung maging ganun din. Yung aming ginagawa, sana suportahan nila. Lagi kong sinasabi, kung wala po sila, wala po kami mga leaders sa kanila ngayon. Kasi po wala Kahit pa po sabihin natin na napakaganda ng proyekto mo, kung wala naman sumusuporta dito, hindi po yan hindi magiging successful. So, yun po yung lagi kong binabanggit sa kanila. Kaya naman po yung suporta nila talagang buo. Saka po, bumubuhos talaga yung suporta ng chapter namin. So, bukod doon sa cooperative, gusto ko rin magkaroon kami ng scholarship program. Kahit pa isa-isa muna, paunti-unti muna hanggang sa lumaki. So, yun po yung aking insight, yun po yung aking target na gustong mangyari sana. Kasi po nakikita ko ang dami ding mga kapatid na hindi nakakapag-aral, ang anak, dahil po sa kahirapan, So, yun po yung yung mga nagiging nakikita ko sa mga hinaharap. Alam mo, Brother Sherwin, hangang-hanga ako sa yung mga project, no? Parang bihira yung ganyan, katulad ng binabanggit mo tungkol sa cooperative. Yan ang hindi alam ng ibang mga council. Yung cooperative,
pinapautang ng gobyerno yan eh. Di ba? Huwag natin sayangin yung pagkakataon. Pera natin yan eh. Pera natin yan sa bayad natin, sa pamamagitan ng ating mga buwis, ng mga utang ng ating mga gobyerno mula sa ibang bansa. Kaya may pondo sa cooperative. Ba't hindi natin yung pagkakataon na gamitin? Tayo mismo sa cooperative ng ating kapatiran, katulad ng ginagagawin ninyo, pwede kayong umutang, pwede kayong mag-loan. Siyempre, ang purpose naman, bayaran din natin, di ba? Yan ang purpose ng cooperative. Well, anyway, baka meron pa 2 minuto na titira sa atin kasi mamimigay pa tayo ng katulad ng ginagawa natin dito, yung pamimigay ng t-shirt. Alam ko, ready na rin si Sana sa ating pamimigay ng t-shirt. Yung 2 mahalagang minuto, Brother Sherwin Alba, sa iyong pagkakataon. Hindi kita puputuloy. Okay, thank you, Brother Ronnie. Again, yung next year's activity po namin, naka-ready po yung aming ML tournament. Lahat po ito project po para magkaroon kami ng pondo para sa council. So number 1 po yung ML tournament. Then naka-line up din po yung Saraba Cup. Then meron po kaming nakaplano na Miss QPC. Ito po yung isang fundraising project for ACOS. Ito po yung para talaga kung magkapondo kami, masusuportahan po yung aming social welfare. Para po hindi na kami masyadong mag-isip kung saan kami kukuha ng pondo para dito. Para po yung nangangailangan nating mga kapatid, agaran po nating mabigyan ng tulong. Then, Brad, pwede pong i-plug yung aming service para sa next year. Alam mo, extend ko ng 1 pang minuto dahil sa ganda ng sinasabi mo. Sige, 1 minuto pa. By January po, nandyan po kami sa Sea of Ceylon, sa Unisan. Sa February, Zeta Pi po at saka Beta Theta, ito po ay sa Infanta. Then sa March po, sa Zeta Psi, ito po ay sa Lopez Quezon. Then April, kay Ayota. Ang kay Ayota po ay sa May, Tayabas. Then sa May po ay Ayota Alpha sa Chaong. Then June, si Omicron, ito po ay sa banda po ng Gumaka, Quezon. Then July, si Kai, ito po ay sa Mauban. Then August, Alpha Kai, Gumaka. September, si Omega. Si Omega po ay sa Gumaka. Then October, Gamma Mo. And Zeta Beta, ito po ay sa Lopez, Quezon ulit. Then November, si Omicron, Calawag, Quezon. December, Zeta Kappa, Tagkawayan. So ito po yung naka-line up naming service para po sa isang buong taon. Sabi ko nga, Brad, naka-plano po Then, Brad, okay lang po ba? I would like to use this opportunity to thank of course, my Vice President, Sis Lady Cristel. Then, of course, lahat po ng aking officers and lahat ng chapters na bumubuo sa Quezon Provincial Council, especially sa lahat ng GC. Maraming salamat sa inyong mainit na pagsuporta sa QPC. Of course, thanks sa National Council. Okay. Maraming salamat sa iyo at sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. At talaga naman marami kaming natutunan at na-inspired sa iyong mga sinasabi. Maraming salamat, Brother Sherwin Alba. Okay. Dito na po tayo sa ating pamimigay ng ating t-shirt. Wala na pong oras. Ito po, nakikita ninyo, hinahalo ko. So, yan, hinahalo. So, bupunod po ako. Titingin sa taas. Ayan. Tingin sa taas at kuha isa. Ang nanalo ng magandang t-shirt, si John Albarico ng Upsilon Zeta. John Albarico ng Upsilon Zeta. Tingin po sa taas sa kamay. Bunot ng isa. Yan, nakatingin ako sa taas, hindi ko nakita. Ayan, isa pa. Ito pa. Si Ray. Ayan. Si Ray Velasco ng Upsilon Zeta. Ayan, ito yung parang Upsilon Zeta. Upsilon Zeta? Marami bang naganohana ng Upsilon Zeta? 2 sila, Si John Albarico, ayan, kita naman ninyo. At saka si Ray Velasco ng Upsilon Zeta. Marami na po tayong ganong oras. Maraming salamat po. Siyempre, holiday ngayon, Bonifacio Day. Sa ngalan po ni Sister Sakura, ni Sister Rana, at ang mensahe ko sa mga atin po ng National Convention, ingat po kayo. Siyempre, observe yung mga protocol ng government. Sa ngalan po, siyempre, ni Jojo Kawit, a.k.a. Kadomeng. Ito po ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat po.